Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga post ni Tita Eden kagabi, sabi, happy birthday to the man who means the world to me. Ito yung tatay niya, si Mr. C. Nakamag-anak daw yan nung may-ari ng SM, guys. So napakayaman talaga nila, nila Tita Eden, no? Grabe. At next naman ay post ni David Licao sa kanyang Instagram story. So, Chivas Regal. So, ang dami niyang ang alak. Grabe. Ano ba yan, David, no? Next naman ay, ayan, Instagram story ni Tita Ami Fortesa. I'm so jealous of people who know how to shut up. I shut up and subtitles come out of my face. Oy, wow. So halatado si Tita Ami pag galit, ganon. O kaya may gusto siya sabihin, no? Grabe naman Tita Ami. Hindi makontrol. Anyway, next naman. Beautiful. Ito nga ay Instagram story ni Barbie Fortesa, ang meet up ni Miss ayan na nga, meet up ng Vogue Magazine Editor-in-Chief na si Anna Wintour at si Miss Meryl Streep naman ng Editor-in-Chief nung sa Devil Wears Prada, o diba? Dalawang iconic characters, diba? So, sobrang sikat sa US. This is my first fashion. You're kidding. Really? My first. Ito yung sa yung babae sa yung babae sa Bridgerton to. Tama. Yung girl. And next naman, what is it about cinema that we love so much? Next naman is Instagram story ni Barbie Fortesa, interview ng BBC sa kay Leonardo DiCaprio. Let's watch this. It's the communal act of being with other people in the theater as well. This is what the people want. Like I said, it's very hard to make a good movie, but it's very hard to connect an audience and put them in a set of circumstances where they have empathy for a character or they're on that journey. And the communal experience of going to see a movie with other people allows you to laugh at certain areas that may seem uncomfortable. Other people may see the comedy in that. Well, gentlemen, you have my curiosity, but now you have my attention. They may be, connected to the characters in a way that you didn't see the first time around or didn't experience in that moment. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? I need you here. I am right here. And it Okay, next naman ay ito Instagram story ni David Licao ko. So pinost niya kanina at yan nasa Shangri-La Boracay. At actually diyan din sila nagpunta dati nung kasal. Kasama niya si Kisen nung 2023 pa. 2023 kasama niya si Kisen. Marami siyang picture ni Kisen diyan. Actually, so, very familiar sa amin itong mga na to, itong mga umbrella na to. Whatever. No? So, yan. At, ayan. So, gumawa nga ako ng video kanina. Unahan ko ng mga dilulu. Baka sabihin niyo na naman, nakasama ni David si Barbie Fortesa sa Boracay. Malabo pa mangyari kasi hindi talaga sila magjowa. Huwag pong umasa. O, diba? So, gumawa ako ng video na ganyan. At may mga nag-react nga kanina. So, ito nga yung mga isa nga doon sa mga nag-react, no? Sabi nga ni Marie Alemani, paano naman yung may nakakita kay Barbie sa airport kaninang umaga? Tapos sabi ko naman, asa ka na sa Manila siya. Tapos sabi naman ni Marie Alemani, di nga, FYI, na una yung nakakita kaysa sa post ni David Sabora. Di nga.
paano yun? Diba? Anyway, ito. Sabi nga nung isa, si Mabot Season, so mga mga dilulo to. Si Marilieta, medyo dilulo din siya. Medyo paniwalain yun eh. Oo, lagi naniniwala sa mga bagay-bagay, no? Pero ito nga, si Mabot Season nga, ay isa nga sa mga dilulo din. Sabi, nandito at magkasama sila dito sa Shangri-La Boracay. Wedding nga. At ayun, sumagot pa nga si Barda United. At ito pa nag-post, nag-comment na, si Barbie din daw po nakita din sa airport. San kaya punta? Hehehe. Diba? So, sa live daw ni Pikwa, dun daw, nakita na magkasama nga daw sa airport si David at saka si Barbie. Kesyo. Now, ayan nga, Instagram story ni Ilan. So, birthday para ni Mr. Kim. So, happy birthday, Mr. Kim. Na kanyang, asawa. No naman. I don't share business in the elevator. Ito Instagram story ni Tito Jack Licauco. So, hindi ko alam kung sino yung mga boses ng babae na kasama nila na nagsasalita, no? Pero, nasa Shangri-La Boracay din si Tito Jack. Pero, wala dun si Barbie kasi nga, si Barbie ay nasa premiere night ng Out of Order sa Shangri-La din, pero sa sa Manila siya, guys. Shangri-La Plaza, no? Wala siya dun sa sa Shangri-La Boracay. Asa pa kayo, no? Diba? So, ito nga siya sa red carpet cinema premiere sa Shangri-La Plaza. Ito nga pinost ni Miss Heaven Paralejo. At yan, Out of Order, a film by Alden Richards. At yan na nga si Barbie na sumakay ng escalator. At ito post ng Lionheart TV. Look, Barbie Forteza stunts on the red carpet at the Out of Order movie premiere night. Catch the film streaming on Netflix starting October 2. Ayun o, the pretty Miss Barbie Forteza. At ito naman post ni Betong. Todo support for direct Aldens out there. Shangri-La Plaza, Manila. At tingnan nga natin sino yung mga nandito sa picture. Si Joyce Ching, si Miss Joy Marcelo, si Betong. Hindi ko kilala naka-blue. Sino yun? Yayo Aguila ba yun? At syempre si Miss Barbie Forteza na naka-black. At next. Hello everyone! Magandang Ayun na nga ang pagdating ng napaka-cute na si Miss Barbie Forteza. Maraming salamat sa pagpunta. At next naman ay post ni Jay Comanangan. Sino kaya ka-text ni Barbie Forteza? Diba? Hay nako, hindi si David yan. Unahan ko na kayo, Diyos ka. Anyway. Post sa mga kasama niya. At next is another post by Jayco Manangan, Jayco TV. Alden Richards and Barbie Forteza, chikahan muna. # out of order. Sabi nga ni Kuya Kim, alam mo ba? Hindi. O, anong alam mo ba? Kailan ba tayo nag-premiere kasi Mega Mall? Kasi ba sabi mo na yun? Ayun na nga. So, hindi ko nga maintindihan kung ano yung sinabi ni Kuya Kim, no? Bakit ano? Yung sa premiere night yata pinag-uusapan nila. Anyway, ito nga yung post ni David Licauco nga. So, pinura niya yung una niyang post kanina nung nag-post ako. So, nag-post si David sa Instagram story, nag-post ako.
Sabi ko, hindi niya kasama si Barbie. Tapos, binura niya yung post niya. Tapos, ngayon nag-post siya ulit sa Instagram. Ayan, Boracay Island, Philippines, 24 hours in Boracay. So, 24 hours na si David doon. So, hindi nga kasama si Barbie kasi si Barbie nga ay nandito sa Manila, di ba? So, hindi totoo nakita siya sa airport. Ayan na nga, pictures of David Licauco in Bora. The very handsome David Licauco. O, diba? Ayan. O, nilagyan siya ng sunscreen sa likod. Sino kayo naglagay? Grabe. Anyway. Ito na nga si David. Sasakay ng yate. Sino kayo kasama niya sa yate? At ito, mukhang dinner to, Sino kaya ang kasama niya dito? Grabe. At nasa Manila si Barbie. At yan nga, nag-basketball nga si David. Gaya ng lagi niya ginagawa sa Bora. Ayan na nga, nag-shoot si David. Doon. At yun na nga, sinasabi ko, imposible niyang kasama si Barbie Fortesa kasi meron pa nga endorsement shoot si Barbie yesterday, di ba? So, paano yun? So, ang ginawa ni Barbie, kung totoo yung mga pinagsasabi ng mga dilolo na nakita si Barbie sa airport kanina, so, after niya mag-endorsement shoot kahapon, pumunta siya ng Boracay, tapos umuwi siya ulit ngayong tanghali or umaga, tapos pumunta siya dun sa Shangri-La para naman pumunta dun sa premiere night ni Alden. Ganun ba yun, mga dilolo? Diba? Laking kalukuhan. Bakit kailangan diba? Gumawa ng istorya. Alam naman natin na hindi talaga magkasama si Barbie tsaka si David. Ano bang problema kung hindi sila magkasama, diba? Talaga naman hindi sila magkasama kasi hindi nga sila magjowa. Ang dami-dami na may alam niyan. Diyos ko, kayo na lang mga barda di lulo ang nagsasabi talaga na magjowa sila. Naku, wala na. Hindi naman totoo yun. Siya, At yan na nga. So, nagtataka din kami kung bakit binura ni David yung likes dun sa dun sa Instagram niya, mataas naman na yung likes. Parang mga 7K na yung nakikita ko kanina. Tapos bigla, inalis. Anyway, ewan ko sa'yo, David. At ito nga, more pictures of David Licauco in Bora. Sa TikTok niya naman pinost to. At ba't parang medyo na-excite ako. Charot. Parang ayoko i-zoom. Grabe. Parang may nakita ako. Hey, David, ba't ganyan mo kasi yung picture mo? Anyway, parang may bumukol ng konti. Hala na zoom. Bakit na zoom? Grabe. Kitang-kita tuloy. Ang nakita ko yung vape, ayun. Ano kasi sinasabi nyo nakita ko, Yung vape po ang nakita ko, hindi kung ano-anong tinitingnan nyo. Grabe. Yung vape ang zinom natin. Ay, David, hindi daw maganda yan. Kung gusto mo na magkaroon ng ng mga anak, huwag kang mag-vape, Diyos ko. Yan yung pinayo sa doon sa isa kong kakilala na hindi pa nagkakaanak hanggang ngayon. Pinatanggal talaga yan. Kaya sa fertility doctor, Diyos ko, tigilan mo na yan, David. Payong kaibigan lang. Di ba gusto mo magkaanak? Ay, naku, tigilan mo yan, David. Diyos ko. Pang raw ng sperm yan. Huwag mo sayangin ang mo dyan. Sperm. Anyway, ayan na nga. More pictures from David. Ay, gusto ko makita to. Ay, wow, At yan, more pictures of Bora from David Licauco. At next, ayan. So, next naman ay nagkaroon nga si Simon na pinsan niya from his mother's side, Simon C, ng Questions Anyone? Bored. At syempre ako, hindi ko na bilalagpas. Nagtanong na ako talaga. So, ito nga yung aking tanong. Is Kylie C. Guevara a cousin of yours? She is a self-proclaimed cousin of David. Is that true? Sabi kong ganon. Kasi ito yung actually, si Kylie C. Guevara ay yung pinaka-source ni Barda United at saka yun nila, nila Pikwa.
ito nga, yung pinsan daw ni David Licauco na botong-boto kay Barbie Fortesa at siya nagsasabi na may something si Barbie at saka si David na may secretly magjowa. Ito yung isa pa namang nagpapatunay kuno. So sabi nga ni Simon, ang sagot niya ay, oh, none of that I know sa mom side niya. Oh, di ba? Ibig sabihin, hindi totoong pinsan yun, putya, di ba? Pinagluloko-loko lang yung mga tao. Grabe. Nagtataka ko, bakit siya kailangan gamitin yung sila, pakilalang pinsan siya ni tsaka sabihin na, magjowa yung Barda, kahit di naman, no? Niya, di ba? Si Pikwa, matatanggap ko pa dahil kumikita siya doon. Pero ito, kumikita din kaya? Nabibiyayaan din kaya ng mga palipad tong si Kylie Sigibara, kaya nagsisinwaling siya ng ganyan. Grabe, di ba? Nakakaya sa mga kamag-anak ni ni David at saka kay David mismo, di ba? At ito pa nga, so humingi nga ako ng permission na i-publish itong convo namin ni Simon. Sabi niya, ito pala yung kaisa-isang pinsan ni David Licauco na kasama niya doon sa Siargao. Hindi yung lalaki na na sinasabi nilang jowa daw ni Alex. Oo, hindi yun. Hindi pinsan yun, guys. Friend lang yun. Ito yung pinsan niya talaga. Ito si Simon. Ayan, tingnan niyo mabugi yung itsura. Lagi siya nakasalamin at meron siyang nunal. So yan nga si Simon. That guy Simon yata yung niya, yung username niya sa sa Instagram. So please check it out. At sabi niya, di ko alam, baka pinsan niya sa dad side niya. So palagay ko hindi rin pinsan sa dad side niya kasi Kylie C nga eh. So paano naging pinsan sa dad side? Hindi siya, nagpapanggap lang yung girl. Siya? Nagpapanggap lang, oo, para kunwari sabihin na may nagpapatunay na kamag-anak ni David na na mag-jowa yung Barda. Hindi po totoo yun. O, di ba? Lumalabas na yung mga coming from actual relatives of David Licauco. Kaya nga nagtataka ko, walang nakafollow ni isang Licauco dun sa Kylie C na yun, di ba? Grabe. At next naman, or lastly naman, ay itong blind item. So, kilala ko kasi ito itong blind item. So, sinama ko na rin, no? Shook na actor na ghosting ng nililigawang ka-love team. So, shook na actor, nanligaw sa actress na ka-love team, pero bigo makamit ang oo ng dalaga. Na blind item ng Pep. So, sabi nga dito, matagal nang pinag-uusapan ang pagiging malamig ng dating magka-love team sa sikat na actor at actress. Pero pagkatapos ng showing ng kanilang pelikula, wala tayong balita sa kanilang dalawa. Hindi na sila kasing close noong pinopromote pa nila ang kanilang movie. Kung ano-ano na ang mga kwentong naglabasan tungkol sa kanila, parang mas marami pang alam ang mga fans. Totoo yan. Pero walang makapagsabi kung ano talaga nangyari. Iniiwasan na nilang sagutin kapag nagtatanong kung magkasama pa sila ulit sa isang film project. Ano pa talaga nangyari? May nasagapang Troika na isa pang version ng kwento. Ayon sa isang reliable source na nagkwento sa amin, porsigido na raw si actor sa paniligaw kay actress. Hindi raw siya pinapansin. Hindi pa rin daw mawari ng aktor kung bakit nag-iba bigla ang pakikitungo sa kanya ng actress. Ano kaya ang nakita o naobserba ni actress sa kanya? Nagalit na rin daw si actor. Ginamit lang ba siya ng dating ka-love team? Hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin kung bakit na-ghosting si actor. Cause in effect, batas ng karma bang umiral dito? Sabi nga, every action, thought, or word equal corresponding reaction. What goes around comes around. E di nga, na-ghosting din si actor ng isang singer-actress na nahopya
na magiging magkasintahan sila. Kumbaga, yun ang ginawa ni actor kay singer-actress, dinanas niya sa ka-love team na actress. Ayun na nga. So, sino tong blind item? So, kilala ko tong mga to kasi matagal nang binalita sa atin to, di ba? A very reliable source. So, ang alam ko, ang actor ay si Alden. Oo, tapos si Kat daw yata yung actress. Yun yung sabi sa akin, di ba? But anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more updates in my next vlog. Bye!